Sa likod ng mga argumento at depensa, isang mas malalim na tanong ang bumabagabag sa publiko, may nakikialam ba sa investigasyon, o ito ba ay simpleng pagtatangka lamang upang ilihis ang atensyon ng taong bayan mula sa pangunahing isyu? Mariing itinanggi ng Malacanang na may anumang impluwensya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa investigasyon ng National Bureau of Investigation, kaugnay ng umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, sa unang ginang na si Liza Marcos, at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Para sa palasyo, ang National Bureau of Investigation ay may sariling mandato at hindi isang ahensyang maaaring utusan o manipulahin para sa kapakinabangan ng sinuman. Kaya naman, ang argumento na may direktang kinalaman ang Pangulo sa investigasyon dahil nasa ilalim ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation ay agad na binatikos ng Malacanang. Ngunit dito nagsisimula ang mas malaking usapin. Kung talagang walang nangyaring pagbabanta, bakit hanggang ngayon ay isa pa rin itong sentrong issue sa impeachment trial? Bakit patuloy itong pinag-uusapan sa Senado, sa Malacanang, at maging sa mga ordinaryong Pilipino? Hindi rin pinalampas ng palasyo ang depensang nagsasabing hypothetical o conditional lamang ang naging pahayag ng Vice Presidente. Para sa Malacanang, ang mga salitang binitiwan ay malinaw, narinig ng publiko, naitala, at hindi naman tahasang pinabulaanan ng mismong nagsalita. At dito lalong umiinit ang debate. Kapag ang isang ordinaryong mamamayan ay nagbitiw ng ganitong uri ng pahayag laban sa Pangulo ng bansa, hindi ba agad itong imbestigahan? Hindi ba agad kikilos ang mga otoridad? Kung gayon, bakit dapat magkaroon ng ibang pamantayan kapag ang nasasangkot ay isa sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan? Lumitaw rin muli ang tinatawag na Oplan Romanov. Ngunit ayon sa Malacanang, kung totoo ngang may banta sa buhay ng pamilya ng Vice Presidente, bakit wala umanong inilatag na matibay na detalye o ebidensya upang magkaroon ng masusing investigasyon? Ito ang tanong na hanggang ngayon ay wala pang malinaw na sagot. Ayon sa palasyo, nagkaroon ng pagkakataon ang kampo ng Vice Presidente na magsumite ng impormasyon sa National Bureau of Investigation. Ngunit kung walang detalye, walang pangalan, walang dokumento, at walang ebidensya, paano umano ito imbestigahan? At dito pumapasok ang mas malaking isyu ng pananagutan. Sa politika, maaaring magbanggaan ang mga opinyon. Maaaring magkaiba ang paninindigan. Ngunit kapag usapin na ng pagbabanta sa buhay ng mga opisyal ng bansa, hindi na ito simpleng palitan ng salita. Ito ay seryosong usapin na nangangailangan ng malinaw na katotohanan at matibay na ebidensya. Samantala, habang papalapit ang pagdedesisyon sa impeachment trial, dumarami rin ang mga Pilipinong nagtatanong kung ang magiging pasyaba ng Senado ay tunay na ibabatay sa ebidensya o kung mananaig ang politika at mga alyansa. Ito ngayon ang pinakamabigat na hamon sa mga senador. Sila ay hindi lamang hahatol sa kapalaran ng isang opisyal ng gobyerno. Hahatol din sila sa tiwala ng sambayanang Pilipino sa ating mga institusyon. Dahil sa huli, ang usaping ito ay hindi lamang tungkol kay Vice President Sara Duterte, hindi lamang tungkol kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., at hindi lamang tungkol sa mga makapangyarihang personalidad sa gobyerno. Ito ay tungkol sa isang mas malaking prinsipyo na walang sinuman ang dapat mas mataas sa batas, at walang sinuman ang dapat maparusahan ng walang sapat na ebidensya. Habang nagpapatuloy ang banggaan ng magkabilang panig, isang bagay ang tiyak, ang bawat salita, bawat alegasyon, at bawat ebidensyang ilalatad ay susuriin ng sambayanan.